Clarissa Gementisa, Pelita and Charlie Meru, Noronia family, gayon din para sa karawan ni Jomel Tibay, Felix and Linda Padre, Alex and Sebastian Grace Santa Ana. Para sa espesyal na intensyon ni Alice Muma and Mulana family, Melvin, Queenie, John Paul Piray, Ronald, Hazel, and Ron Joseph Peñano, Luz Belinda Noroña, Ruden Noroña. Para sa mabilisang pagaling ni Andre Molano Jr., Irene Mariano, Mario Manalo, Pedro Bituin, Dor de Lara, Ednalyn de los Reyes, Felix Padre, Rosita So, Samuel Palaruan, Obencio M. Patriciano Ramirez, Benny, Lourdes, Federico and Iluminada, Bernardo, Ines, Domingo, Ariel and Dalia, Ruben Noroña Sr., Rodolfo Noroña, Edith and Maximo, Juanita and Conrado, Siley Mallorca, Job Zapatosi, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, King Saison, Esmeraldo Cruz, Eugenio Cruz, Enrico Gotuato, Berinya Gotuato, Benjamin Gotuato, Gloria Rosas, Rodolfo Magtira, Jeronimo and Prodelisa Ibadli, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadli, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya, and Vicente Pimentel, Romel Caldero para sa kanyang 40 days, Ernesto Ras, Diana Ros, Bernardo and Gementisa, Sinaida Gementisa, and also in Purgatory. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Adbyento. Magsitayo pa lahat para sa pasimulan ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Dakilang Ama, sa pagkatapos ng panahon ng Adbyento, sinisinihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas na loob na maibahagi ang iyong pagmamahal sa buhay at sa sanang nilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Para matupad ang kanyang planong pagkikinig at pagliligtas sa sanlibutan, hiningi ng Diyos ang pakikisangkot ng tao. Tinawag niya sina Jose at Maria upang maging kanyang mga instrumento ng kaligtasan.
Bagaman nasaktan si Jose noong una niyang malaman ang kalagayan ng kasintahan, tinanggap pa rin niya ang kalooban ng Diyos pagkatapos ipaliwanag ng anghel kay Jose ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni Maria at Jose na naging mga instrumento ng Diyos sa kabila ng masasalimuot na pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa mabanal na pagdiriwang, aminin po nga natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasiyahan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Noong sumalakay ang mga kaaway mula sa Hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita. Maging ang pagdamay ng Diyos sa kanila ay pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubugin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito ay tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng poon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan,
tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus ang katugunan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarihan sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong pang-una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Magliliit ang dalaga, lalaking isisilang ay Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagpapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panganganak siya ng isang lalaki, at ito ay pangangalanan mong Isus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sino po dito ang asawa na lalaki na tahimik sa bahay? Pakitaas ang kamay. Yung tahimik lang. Madaldal pala kayo? Ha? Walang nagtaas ng kamay, hindi tahimik. Tahimik, Father. No? Alam ko na kung sino ang patron ninyo. Si San Jose. Kapag nagsasalita ang asawa ninyong babae, tahimik na lang kayo. No? Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, si Jose ay makatarungan. Si Jose ay matuwid. Upright person. Dahil pinakita sa ebanghelyo na nalaman niyang ang kanyang magiging asawa na si Maria ay nagdadalang tao. Aber kayo daw, kung ang inyong girlfriend ay nagdadalang tao, pakasalan niyo pa kaya? Ha? Hindi na. Iwalayan na. Alis na. Balik rin natin. Yung boyfriend ninyo, nakapabuntis ng iba, magpapakasal pa kayo? Hindi na. No? Si napikot. Sasabihin ng boyfriend mo na, napikot lang ako eh. Ano, pakasal tayo. Ikaw, magpakasal ka? Hindi. Kasi nga, nag-iba na. No? Nagkaroon na ng lamat yung relasyon. Pero si Jose, na nalaman niyang si Maria ay buntis, hindi nagiging matuwid si Jose dahil hiwalayan niya ng lihim. May malalim pa na kahulugan. Pero yung aksyon na yon, dahil alam niya ang batas, kung anong mangyari kay Maria at silang dalawa, kung malalaman na buntis tapos ikakasal sila, bawal po yun. Hindi tulad ngayon, live-in muna, pag nabuntis, saka papakasal. Kung hindi mabuntis, quench na, iwalaya na. Bakit? Anak lang ang hinahanap. Hindi talaga pagmamahal. Ano yung bata? Object lang sa inyong kagustuhan. Anak, gusto mong pakaanak. Gusto ng IVF para magkaanak. Hindi po yun ang kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng tao, ng siyensya. Pero yung kagustuhan ng Diyos, misteryo, pagmamahal, na ibinibigay talaga ng Diyos. Kahit ganong kahirap yan, tatanggapin dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng isang tao na pinipilit na makuha. Si Jose, gano'n din ang kanyang pag-iisip. Alam niya ang batas para hindi magiging kawawa si Maria dahil babatuhin siya at sa kanyang part din, lihim na. Kapag nagkahiwalay na sila, ay di si Maria na lang, siya, safe na. Kasi, hindi pa naman sila nagsasama. Kung nalalaman tapos magsasama, ay wala silang dalawa. Paparusahan sila dahil bawal po yun sa batas. Hihiwalayan ni Jose ng lihim. Noong natulog siya, yun ang initial niyang plano. Nagkaroon siya ng dream, panaginip. Nagsalita ang anghel, huwag mong hiwalayan, huwag kang matakot. Dahil ang dinadala ni Maria ay galing sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Pagkagising ni Jose, nagbago ang kanyang panaginip. Nanaginip siya nung natulog, pero nung magising, nagbago ang kanyang panaginip sa buhay.
dahil may panaginip ang Diyos sa kanyang buhay na hindi naayon sa kanyang sariling panaginip sa buhay. Kaya nung binigyan siya ng asyura ng Diyos, na kalooban po ito ng Diyos, sundin mo, sinisit aside niya yung panaginip niya, yung pangarap niya, yung kagustuhan niya. Kundi, sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos. Sinunod niya ang panaginip na gusto ng Diyos sa kanya. Sinunod niya ang pangarap ng Diyos na para sa kanya at hindi yung pangarap niya sa sarili niya. Kaya mga kapatid, ang makatarungang tao ay hindi naghahanap sa hinihingi ng katarungan base sa kanyang sarili. Kundi, ang makatarungang tao ay marunong magpigil ng katarungan na hinihingi ng katarungan. At ang ibibigay niya ay awa. Yun ang tunay na definition ng justice. It is not an eye for an eye. Dahil nagkasala ka sa akin, paparusahan kita. Isusuplong kita. Kahit alam mo na sitwasyon, na alam mo na kung saan ipit na ipit siya, tapos nakikialam siya sa iyo, hirap na hirap siya, sinisinghalan ka niya, pero out of anger, alam mo na may problema siya, pero nakasakit siya sa iyo, hindi mo siya iniintindi, nasisiraan ka, sinisiraan ka, binigyan mo ng kaso. Just po yun. Ninakaw yung kalabaw mo sa Pilipinas, may video, tapos siya, hindi po inalam na ano po yung reason niya, kaya pala siya nagnakaw dahil mayroong mahal niya sa buhay na ibibinta yung kalabaw para babayaran yung ospital. Just po yun, dahil sasampahan mo ng kaso. Pero nung nalaman mo, ganun pala, at nagbigay ka ng awa sa kanya, ang just po doon is not eye for an eye, tooth for a tooth. But the just is you put that person to a better situation. Kaya si San Jose, mga kapatid sa ating Ebanghelyo, ay malapit sa Diyos, paborito sa Diyos. Dahil ang Diyos, ang language ng Diyos, ang lingwahe ng ating Panginoon ay tahimik. Si San Jose, tahimik. Napakinggan niya ang Diyos dahil sa pananahimik. Ang tao po ngayon, hindi nananahimik. Ayaw na ng tahimik. Sa social media, nag-aaway, o wala namang literal na singhalan, pero nandoon, nag-ingay sa social media. No? May taong tahimik na mapayapa. Si San Jose po yun. Pero may taong tahimik na hindi mapayapa. At tayo yun. Ang dami natin, nanahimik tayo, pero ang daming mga pumapasok sa isipan, ang daming mga gustong gagawin, magdasal, pero hindi makapag-focus sa pagdasal kasi hindi tahimik ang kaisipan, ang kalooban, ang daming mga problema. Kaya, nire-require ang panahimik para mapakinggan ang boses ng Diyos. Hindi po tayo nagdasal para pakinggan ng Diyos. Kung hindi nagdasal po tayo para mapakinggan natin kung ano yung boses ng Diyos para sa atin, para makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya si San Jose, sa kanyang pananahimik, nakita niya ang kalooban ng Diyos at sinunod niya. Dahil ang kalooban ng Diyos ay isang susi para makapasok sa kanyang kaharian. Ano bang sabi ng ating Panginoon? Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng tao na Panginoon, 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 Panginoon. Kasama mo ako doon sa umayon. Kasama mo ako na kumakain. Kasama po tayo, naglalakbay po tayo. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Kung hindi, yung sumunod sa kalooban ng Diyos. At kung marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, kahit hirap po tayo, ibig sabihin doon, mayroon tayong susi para makapasok sa kaniyang kaharian. At malapit na tayo. Ipagpatuloy lang natin. Hindi tsamba na pumunta po tayo dito dahil sa karapatan.
Rights naman natin to. Matarong naman, katarungan naman, just naman to, justice naman to, na nandito po ako sa bansang na ito kasi pinaghirapan ko, no? Nararapat na nandito ako kasi binibinta ko yung kalabaw ko, binibinta ko yung lupa ko, nandito talaga ako. Kung sarili lang natin na nandito tayo, sa atin yun. Sarili natin kakayahan. Pero hindi eh. Kung titingnan mo, ang lahat ng mga bagay ay pagmamayari ng Diyos mo, nakapunta ka dito dahil sa kanyang awa at habag. Awa at pagmamahal ng Diyos kung bakit tayo nandito. Gumanda ang iyong buhay. Why? Because true justice is to put you in a better situation. Ay, hindi gumanda yung buhay ko dito, Father, na wala na akong trabaho, Father. Eh. Justice pa ba to, Father? I could see justice. Bakit? Nakaranas ka na mahirap ang iyong buhay ngayon. Na wala kang ginagawang pagkakasala, pero naghirap ka. Pinahintulutan ng Diyos para magiging matibay ka. Para makita mo lalo kung ano ang kanyang kalooban. At para makasunod ka sa daan na ibinigay niya sa iyo upang matahak mo para makarating ka sa buhay na kagustuhan niya. Oo, mahirap. May sakit ka. Wala ka namang ginawa. Hindi ka naman nagmumura. Wala ka namang ginawang hindi maganda. Pero bakit nararamdaman mo ito? Dahil gusto ng Diyos na ilalagay ka sa mas mabuti pang kalagayan. Eh, Father, mamamatay na ako, Father. Father, wala na talaga itong buhay ko, Father, eh. Eh, bakit ka natatakot mamatay? Kung dumating ka sa punto na yan. Ang kamatayan is just only a definition of this world. We have to transfer to another world. Hindi natatapos ang buhay. Kung dumating talaga sa punto sa buhay natin na wala, tapos nagtitiwala tayo sa Kanya, magtiwala ka na ang Diyos ay ilalagay ka sa mabuting kalagayan na wala ng hirap, wala ng sakit. Magtiwala ka lang sa Kanya kung ang lahat ng mga maiiwanan mo. O malay mo, sa pagsunod mo sa Kanya, because the greatest obedience of life is to lay down one's life, just Jesus Christ. Sa kalooban ng Ama, sumunod siya, pati ang kanyang buhay, ibinibigay. Nasaan napunta ang Diyos? Sa langit. At siya, yun din nating pupuntahan. Pero ito yung twist dito. Kung maabot mo yung spirituality na yun, malay mo, yun pala ang hinahanap mong gamot para gumaling ka sa sitwasyon na mayroong sakit ka ngayon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Beren. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng mabuli, umakyat sa langit, nalulublok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan at panalangin, O Diyos, halina sa aming piling.
O Diyos, halina sa aming piling. Para kay Papa Leon, ika-14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, relihiyoso at mga laiko, na taglayinawa ang kabutihan ng iyong kalooban at maipahayag ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah. At para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkapinawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan, at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ipida sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng ganang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalistanisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio, San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagabili ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayong inyayahan sa kanyang biging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish announcement. Parish announcement, 19 to 21 of December 2025. The Filipino Simbang Gabi continues until Wednesday, 24 December. The Rosary will begin at 3:30 a.m. and followed by the Mass at 4:15 a.m. The Advent boxes for the poor are placed in the church and parish office. Let us share the joy of Christmas with the poor. Our Christmas Tide Program 2025 to 2026 is posted at the various locations throughout the parish, and it also accessible to our website. We are encourage everyone to share this information with your family and friends as we move toward to an eco-friendly approach in caring for our environment. The 2026 parish calendars are now available for purchase at the parish office. The cost is only 1.5 KD. Kindly get your copy at the earliest. Stock are limited. Father Marlon Mendoza, OFM Capuchin, will be celebrating his birthday at 22 of December, Monday. Please say a prayer for him. All rooms and halls bookings for 24 December until 1st January stand cancelled to prioritize Christmas masses and encourage group to spend their time with their families and friends during this festive season. Father Thomas Liju, OFM Capuchin, will be celebrating his priestly ordination anniversary on Friday, 26 December. Please say a prayer for him. On 29 December, Monday, Bishop Aldo will be celebrating the Holy Eucharist at 6:30 p.m., marking the closing of the Jubilee year. We warmly invite all the parishioners to come together in prayer and celebration on this special occasion. In the spirit of Christmas, the parish will host its annual Day of the Poor for those in need, regardless of religion and nationalities. The evening will include food, music, and the joy of giving. It will be held on January 22, 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Cove Cathedral. We welcome your generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contributions. Or you may give them at the parish office. An official receipt will be provided for every contribution. Let's come together to bring Christmas to joy to those far from home. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa atin, lectors, commentators, lay ministers, sacristan, asirets, choir, technical team, and social communication. At sa inyong lahat, maraming salamat. Ipagdasal niyo lang ako. Yun lang aking hiling. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang iyong ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May
show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Salamat sa Diyos.